to. Babanatan natin tong sa ABS-CBN kasi ngayong araw na ito ang unang taon o yung 1 year na sila daw ay hindi binigyan ng franchise. Okay, so hindi daw sila binigyan ng franchise. So 1 year na. Ang mga term pang ang ginagamit nila kesyo sila daw ay pinatay ng mga kongresista. May ganun silang ginagamit, di ba? 1 year na ho yun. Ang bilis ng panahon, ano? Grabe. 1 year na yun. Isipin nyo, 1 year na tayong lumalaban. Kasi naalala ninyo, ito pinaglaban ho talaga natin ito, yung naalala nyo sila Jornally. Si Jornally ho, isa yan sa mga lumaban patungkol dito sa ABS-CBN dahil dati ho siyang empleyado na ang dami ho na sinampa niyang kaso. Humarap na ho, sinamahan ho natin yan sa kamera. Nag-hearing po, sinamahan ho natin yan. At the same time, talagang inano natin yan. Inilapit natin ng todo-todo yan. At ngayon nga, alam naman natin, nung pinaglaban yun, uminit yung usapin. At yan talaga ang masasabi nating isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabigyan ng franchise ang ABS-CBN dahil sa mga inagrabyado nilang mga empleyado. Ayaw man nilang i-admit yon, di ba, ng ABS-CBN. Pero nanalo ho sa Supreme Court itong mga sila Jornally ho. Nanalo ho sila. Ibig sabihin lang ito po'y kanilang patunay na meron ho talagang ginawang pang-aagrabyadong ABS-CBN sa mga dati nilang empleyado. Isa pang ang halimbawa niyan tingnan ninyo. Napakaraming nasa radyo. Dati ng ABS-CBN. Di ba? Kinikwento ko pa nga sa inyo. Talagang nagalit ba kay Pangulong Duterte nung nawala ang ABS-CBN? Hindi kumampi na ngayon. Bakit? Kasi totoo yung experience nilang hindi maganda sa ABS-CBN. At mga batikang reporter ito mga batikang broadcaster ito. Ibig sabihin, totoo yung mga nangyayari. Di ba? Ngayon, 1 taon na mula nung hindi ho sila binigyan ng franchise. 1 taon na ho yun. At kanina nagtatry ako mag-research. Nagtryo ako na mag-research tungkol diyan kasi nag-trending di umano Ito, pakita natin Nag-trending di umano ang ibalik ang ABS-CBN. Hindi ko nga alam ibig sabihin ng ibalik ang ABS-CBN. Ibalik sa himpapawid o ibalik sa inodoro. Kasi matagal nang nasa inodoro yan di ba? So, ibalik daw sa inodoro. Di ko alam kung saan ibalik yan. Anyway, nagkaroon po ng 5,000 tweets. Yun, nag-trending na kagad. At ang matatawa ka, ang nagbalita, ABS-CBN din. Sinubukan kong tingnan sa mga ibang mainstream. Wala namang balitang ganyan. So, sila lang ang nagpapalaki. Sila lang ang nagpapalaki na anniversary kuno-kuno nila. Sabi nga nila ito'y 1 taon na silang bitter. Ayan Mark a year since it signed off the air on TV and radio after expiration of congressional franchise. So, ang kanilang reklamo, di ba? Kung meron man silang sinasabing paulit-ulit noon, pagkatapos ipasara ang kanilang, hindi na may pasara, hindi bigyan ng franchise ang kanilang network, ang paulit-ulit nilang sinasabi, okay? Pinatay na ang demokrasya sa Pilipinas. Tinapalan ang kanilang bibig na magsalita. Yan ang kanilang sinasabing paulit-ulit. As in, paulit-ulit siya na kesyo sila daw ay pinigilan na magbalita. Ang matatawa ka, itong balita na ito, halimbawa, ito pakita ko lang sa inyo. Isa ito, kilala nyo naman tong NUJP, di ba? NUJP, alam nyo na. Alam na this. Sabi nila, ABS-CBN never silence even after year of air. Alam mo,
ito lang masasabi ko. Ayan, sinasabi nila, the shutdown of country's largest broadcast displays including ganyan bla bla bla, hindi daw napatahimik. Di sampal din sa inyo yan. Kasi ang sinabi nyo noon, kayo'y pinapatahimik ng gobyerno. Tapos kayo sasabihin nyo, hindi kayo napatahimik. Ano ba talaga? Hindi di ba? Hindi nyo, di ba matandaan nyo, yung nung sila hindi nabigyan ng franchise, yan lang lagi nila sinasabi, wala nang press freedom sa bansang Pilipinas. Wala nang ganito sa Pilipinas. Wala nang boses kami sa Pilipinas. Ngayon, ang sinasabi naman nila, never silence even after year of air. So akala ko ba pinatay kayo ang demokrasya? Akala ko ba pinatahimik kayo? Bakit kayo never silence pa? Paano? Ang ibig lamang sabihin nun, ang nawala lang sa inyo ay yung franchise. Hindi naman kayo pinasara ng gobyerno. Na kasinungalingan yung sinasabi nyo noon na pinasara kayo ng gobyerno, na pinatay kayo ng gobyerno, nagbinigyan kayo ng, tinanggalan kayo ng kalayaan. Ngayon nga ito sinasabi nyo ngayon. Di anong tawag dyan? Sinungaling kayong mga animal kayo. Di ba? Kakainin nyo rin sasabihin ninyo na kesyo pinatahimik kayo ng gobyerno, kesyo ganito, gaganyan kayo, Tapos kayo, never silence. Ano ba talaga? So ibig sabihin, may kalayaan pa rin kayo. Ang nawala lang sa inyo yung franchise nyo, which is not your right, but it's just your privilege. Binibigyan kayo ng pribilehiyo na maghimpapawid sa free channel. Ibig sabihin yan, pag mamay-ari ng gobyerno yan, itong nasa langit natin, yan. May channel ho dyan may makikita kang wavelength dyan na hindi nakikita. Ganon. Ayan, yung ano na yan, pag mamay-ari ng gobyerno yan. Ibig sabihin, bibigyan kayo ng channel o ng frequency na yan para tumulong sa bansang Pilipinas. Pero dahil nasilipan kayo nang hindi kayo nagbabayad ng tamang tax, inaapi nyo yung mga empleyado at mga kung ano-ano pa. Marami pa pati yung mga inyong lupa ay hindi tama. Lahat yan ay lahat po yan ay naging rason kaya hindi kayo binigyan ng pribilehiyo ng gobyerno. At dahil doon, hindi ibig sabihin pinatay na ang inyong kalayaan. Bakit? Sabi nyo nga, kayo na rin mismo nagsabi, you're never silence. Di ba? Di pahiya din kayo. Sasabihin ninyo, pinigilan kayo magsalita. Ayan nga, dadaldal ninyo. Ultimo mga artista ninyo, napakadadaldal. Lalo na yung mga laos na walang project, daldal ng daldal. Tama si Michael Edward, nakakapagbalita pa sila sa Sky Cable. Nakakapagbalita pa sila sa TV Plus. May FB pa, may YT pa. Ano pa? Diba, nakipagkuntsaba pa kayo doon kay Villanueva. Yung kay Brad Eddie Villanueva, nagalit sa mga ayaw sa mga diba? Pero nung usapan na, bayaran na. Totoo naman Ems Vega, welcome to Banateros. Uy, salamat. Diba nakipagkasundo pa kayo doon sa istasyon ni Bishop Eddie Villanueva na nung una ayaw sa mga violence at saka mga homosexuality dahil sa kanyang paniniwala, tapos biglang tinanggap naman kayo sa lagay. Anong lagay? Grabe Hindi naman Delsen, hindi naman corrupt si hindi naman yan sinasabi kong corrupt si Villanueva. Hindi Kaya lang yung prinsipyo niya bumaluktot. Tandaan niyo yan. Ito sabi ko sa inyo. If there is one thing na napakahirap, tandaan niyo ito, na napakahirap labanan,
Kahit to, yung mga mananampalataya na, tandaan nyo ho yan, ay pera. Kahit mo mismong Panginoong Hesus ang nagsabi niyang, paulit-ulit niyang sinabi, it is harder for a rich man to enter the kingdom of God. Kesa doon sa makalusot ka doon sa butas ng karayom. Ganong katindi yun. Ibig sabihin, kahit to sa mga disipulo, yung unang mga nakasama ng Panginoon, kung meron mang nagloko doon, alam nyo kung ano ang dahilan? Pera. Kaya pera ang pinaka bagay na pinakang matinding temptasyon sa lahat. Diyan bumabaluktot ang mga so-called followers of Christ. Sabi ko sa inyo dyan ho, pag ang pera na ang dumaan, ako po, marami ho ang nagsasara ng Biblia nila. Di ba? Hindi naman sa nangaano, pero nangaano talaga ako. Katulad niyan ito, ngayon sasabihin nila, never silence, never silence. Ito pa, papakita ko pa sa inyo.